tungkol sa prayer. You are praying. Why you are praying? Maybe sinasabi mo, you are attending church. I am attending church. Maybe sinasabi mo, I am witnessing, I am going to witness the soul winning. Nandun ako. Sinasabi natin yan. In every services of the church, present ako. Choir member ako. Umaawit ako sa Panginoon. Sumasama ako sa lahat ng activities sa church. Ako ay present. Marahil yan po ang ating masasabi sa Panginoon. Pero sasagutin ka pa rin ng Panginoon, kaibigan, kapatid, may isang kulang pa. May isang kulang pa. May isang kulang pa. Mga kaibigan, sa ating lahat, siguro, masasabi natin, ginawa ko na ang lahat sa Panginoon. Siguro masasabi natin, I am faithful to God. Ako ay matapat naman sa Panginoon. At yung iba, kinu-question pa nila ang Panginoon, Lord, matapat naman ako, bakit nagkakaganito ang buhay ko? Lord, matapat naman ako sa iyo, bakit hanggang ngayon wala pa akong boyfriend? Lord, matapat naman ako sa iyo, bakit wala man lang tumingin sa akin? One thing thou lackest. Amen? One thing thou lackest. Panginoon, Pastor, matapat naman ako, bakit ginanito ako? Bakit aping-api ako? Pastor, matapat naman ako. Nagbabasa naman ako ng Bible. Nananalangin naman ako. Nagsasamba naman ako. Umaati naman ako ng prayer meeting. Nagbibisitation ako. Umaakay ako ng kaluluwa. Lahat ng activities sa church, I am there. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, one thing thou lackest. Sana po ngayon ng umaga ito, makita natin yung isang bagay na kulang pa. Tingnan niyo. Ginagawa mo ba ito? Sasabihin lang po yung sa'yo. Ito ba ginagawa mo? Ito ba ginagawa mo? Ito ba ginagawa mo? Ito ba ginagawa mo? Kasi, yes Lord, matagal ko nang ginagawa. Pero sasagutin ka pa rin ng Panginoon. May isang bagay pa na kulang. May isang bagay pa. Ano ang kulang sa taong ito? Tuloy po natin. One thing thou lackest, go thy way. Sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. Nakita nila ba ang isang bagay na kulang sa atin? Member ka ng Pilgrim Bible Baptist Kasibulan? Sabi ko, matapat naman ako, bakit wala ka sa Sunday School? Kung baka kulang ka pa, yun ang isang bagay na kulang sa'yo, hindi ka dumadalo ng Sunday School, So kanina, dalawang teachers sa Sunday School, ina lang ang estudyante, tapos ngayon, ang dami pa. Hello? Akala ko, magpipot sa kutan ngayon, ilan lang ang tao. Ang puno pala Marami pala Kung sasabihin mo, matapat naman ako, Lord. Hello? Ayaw nila Basta, aalisin nila ang Sunday School. Yung gusto nila, aalisin ang Sunday School. Pagpira. One thing thou lackest. Umati ka na ng preaching service, pero ayaw mo ng Sunday School. Minsan, may pa tayo sa worship service. I wonder, mamayang hapon, kung ilan na lang babalik. 25%. Wow. Tapos sasabihin mo, anak ako ng Diyos, Kristiyano ako, pumunta ako langit. Hello. Magkasing pa lang tayo. Magkasing nga tayo. Ano ba gusto nyo? Isang sambahan ng tao. Wala, sabihin, gusto. Huwag na lang tayo na. Pero sabi ko ng Panginoon sa tao ito, one thing thou lackest. Go thy way! Anong sabi ng Panginoon? Sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. Ano ang sagot ng lalaki? Tingnan nyo sa Bible. Parehas tayo ng Bible
the Bible is. May Bible ba kayo? Amen. Baka po ang reaction ng lalaki ito ay katulad din ng reaction mo. Hello? Ano po ang sabi sa verse 22? Ano ang sabi? Lahat po tayo, basahin natin. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. Mga kapatid, ayaw na ayaw sa tao ito na magbigay. Hello? Ayaw na ayaw niya na turuan ng giving. Hello? Pambira. Bakit? Ang tao ito, makikita natin ang kanyang buhay, minamahal. Tingnan natin. Let us consider this young rich man, his life. Mga kaibigan, he lived a sincere life, but was sincerely wrong. Napaka-sincero ang kanyang buhay, pero mali parang sinceridad yun. He asked the right question, but he was not prepared for the answer. He had standard, but standards will not save you. Kaya mahirap yung masyado mataas ang standard natin. Kaya nga maraming madalagang nakakaila dahil sa taas ng standard. Hello? Baka katulad kayo ng lalaking to, saan na tayo ngayon? Saan? Oh. Yes, the standard. But standards will not save you. Mga kaibigan, he was submissive to Jesus Christ, but not saved by faith. Submissive siya sa Panginoon, talagang religiously. He was good. Religiously talaga siya po ay talagang matapat. Pero hindi siya ligtas. Hindi siya ligtas. Lahat po ng commandments, lahat po na sinasabi ng banal na kautusan, ginagawa niya. Pero hindi siya ligtas sapagkat, mga kaibigan, ang kautusan hindi nagliligtas sa atin. For by grace ye are saved by faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, lest any man should boast. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Mga kaibigan, yan po ang uring buhay na mayroon po ang tao ito. Tingnan naman po ang kanyang pag-ibig. Let us consider also what he really loves. Kasi mga kaibigan, tayo po ay mayroon din tayong pag-ibig. Baka yung pag-ibig natin ay katulad din po ng pag-ibig ng tao ito. Let us consider what he really loved. Mga kaibigan, unang-una ang tao ito, he loved to think that he was good. Ang kanya lamang naisisipin at maibig niyang isipin at mahal niyang isipin sa kanyang sarili na siya'y mabuting tao. Mga kaibigan, sinabi na po ng banal na kasulatan in the book of Isaiah, the prophet Isaiah, that all our righteousness is as filthy rags. Mga kaibigan, ang lahat ng ating kabutihan ay katulad lamang ng basahan. Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 3, there is none righteous, no not one. There is none understandeth. There is none that seeketh after God. That's why, for all have sinned and come short of the glory of God. Mga kaibigan, wala pong isang mabuti sa atin. Isang mabait, wala po kahit isa. Ang tao ito, he loved to think that he was good. But there is none good, only God. Amen? He loved to boast of his good deeds. Lais lamang niyang ipagmalaki ang kanyang mabuting ginagawa. But we are saved by grace through faith, not of ourselves, lest we boast. Mga kaibigan, ano pa ang ibig, ang minamahal ng tao ito? He only loved his earthly treasure. Ang kanya lamang iniibig at pinagsisikapan at pinagkukulan na maraming panahon at ang kanyang buong lakas at ang kanyang buong buhay, kundi ang mga kayamanan sa mundo ito.